Rating ng mga ube cake. Let's go. Ube halaya talaga siya. Hindi siya matamis. Gusto ko to. No bias guys ha. This is not sponsored. I'm not paid for this. Guys, alam niyo ba, pangarap ko sa content creator talaga is ako mismo yung magpa-fund ng mga i-content ko at mga titikman ko. Tapos, yung hindi siya sponsored. Last year, nagawa ko na siya sa mga small business, dun sa mga naka-cart, dun sa mga street food. And finally, this year, isa yan sa small wins ko kasi nakakaya ko nang i-fund yung sarili ko na mag-content dun sa mga restaurant na kahit paano ay pricey, wag lang talagang sobra. So, ito, napanood ko to since malapit na yung Mother's Day and talagang favorite or gusto talaga ng mga nanay yung ube. Napanood ko siya kay Marky Pop. And yun sa kanya, 6 cakes, yung sa akin, 2 lang kasi ito lang yung kinaya ng budget ko. And ito naman ay kinuha ko dun sa isa, ito naman ay kinuha ko dun sa kanyang top 3. Meron tayo ditong panadero at purple yam. Syempre, hindi natin yan i-rate ng naka-blindfold. Kasi mahirap talaga yung ginagawa ni Marky and hindi ko siya magagaya doon. So, mag-honest review na lang tayo nitong 2 cakes na nasa top 2 niya. So, we have here, itong purple yam. Pinadeliver ko to from Tandang Sora QC. It's 590 pesos if I'm not mistaken. Tapos nagbayad ako dun sa kanyang delivery fee na around 600 pesos. O di ba mas mahal pa yung delivery fee? Nasa San Jose del Monte, Bulacan kasi kami. And itong panadero, pinick up ko siya mismo sa Eastwood City. Kami yung nag-uwi dito kasi meron kaming errands doon. So yun, sakto. Na-pick up ko siya. Ito ay 600 pesos. Try natin itong si Purple Yam. Natatakam ako sa kanya kanina pa. And meron siyang magnolia dito sa ganito. Ito yung una nating cake. Since 2 lang naman yung cake natin for today's video. This is Purple Yam. In-order ko siya sa may Purple Yam Tandang Sora QC branch. This is 560 or 590 pesos. Nasa ganun yung price range niya. And meron tong 2 shape. Isang round and isang heart. And itong kinuha ko is yung round. So, ayan. Sarap pa niya. First time ko ito matikman actually. Ang sarap niya. Ayun no. Yung pinaka-toppings niya sa ibabaw. Yung pinaka-ibabaw niya, meron pang mga bits ng halaya. If you're a sweet tooth person, kung mahilig ka sa mga matatamis bagay sa'yo to. Kasi ito yung ube cake na matamis. Matamis talaga siya. And itong chiffon cake niya, hindi siya ganun ka-fluffy, pero malambot pa rin siya. For trentahin, siguro mga kaisang slice lang ako nito. Tapos ayoko na kasi matamis talaga siya. Para siyang alam mo yun, ma-condense yun. Yun yung pinaka-term ko, ma-condense siya. Pero masarap siya. In fairness. Hindi siya yung katulad ng mga ibang cakes na natitikman ko na ube na medyo sobrang icing, nawawala na yung pinaka-ube flavor, wala siyang halaya flavor. Ito, although matamis siya, masarap naman siya. And good thing wala siyang icing. Ito nandito sa ibabaw na to. Kung makikita niya, may mga bumps siya. Ayun yung parang pinaka-halaya niya. And masarap siya for the price. Ito naman yung second is yung panadero, which is ito yung top 1 ni Marky Bop. So, 600 pesos to. Compare dun sa size, mas malaki siya kaysa kay Purple Yam. Pero konti lang naman yung difference nung sa size nila. Nakamotor lang kami guys nung inuwi ko to ha. From Eastwood to San Jose del Monte, Bulacan. And kinabahan pa nga ako. Tignan nyo, intact na intact pa rin. Simple lang siya guys. Ganyan yung ibabaw niya. And ganito yung gilid niya. Taste test. Ito naman yung panadero. So, ganyan siya. Tako agad yung halaya oh. As an ube person. Ito yung top 1 daw ni Marky. Sobrang rich. May digat yung flavor sa braces ko. Or braces ko. Art lang. Trentahin approved guys. Kung kayo yung hindi mahilig sa matamis, naku, magugustuhan nyo to. Ito yung ube talaga na, alam mo yun, ube halaya talaga siya. Hindi siya matamis. And sobrang thick nung halaya niya. Nilo siya ngayon ako. Ang sarap. Guys, alam niyo ba? Share ko lang. First time ko makatikim ng panadero cake. Hindi ko kasi alam na nag-exist talaga siya until i-vlog siya ni Marky.
And kahapon, pagpunta namin doon, di ba bumili ako ng cake? Nag-try na doon kami ng mga donuts nila, pati yung chocolanay, Spanish bread, pati yung sausage nila. Yung sausage bun, ang sarap. 30 pesos ata yun, tapos yung ensaymada, 18, no? Yeah. And then yung Spanish parang 10 pesos, ang sarap. Alam mo yung mga bread nila, sobrang lalambot. Kaya talaga napa-take out kami nun para sa mga bata. Gusto ko to. No bias guys, ha? This is not sponsored. I'm not paid for this. Sana. Charot. Ang harap. Pareha silang masarap guys, ha? It's just that, patabing ko sila. Ito si Panadero. Then, ito si Purple Yam. Yan. Kung titignan nyo, 10 pesos lang ata yung difference nila. 590 to, then this is 600. So, ayan siya. Ganyan siya kalaki. 600 pesos. Ito naman yung 590 pesos ni Purple Yam. Mas malaki si Panadero. Parehas silang masarap sa panlasa ko. Pero kung ikaw talaga, yung, alam mo yun, gusto mo yung mga matatamis, you have sweet tooth, tapos pagdating sa ube, gusto mo yung matamis talaga siya, pero ube, yung may lasang ube talaga na halaya, pero matamis, go for Purple Yam. Yan yung panlasa ko sa kanya. Masarap, may halaya flavor, pero matamis. Pero kung gusto mo talaga nung, alam mo yun, yung normal lang na ube halaya, not too sweet, pang trentahin, pang senior, ganun. Panadero. Sobrang thick ng ano niya. Sobrang thick nito, itong pinaka-ube niya. And, hindi siya masyadong matamis. Ang sarap niya, guys. Mas fluffy yung chiffon cake niya compared kay Purple Yam. Sarap. Ano? Ang halaya, makikita mo talaga. Papakita. Ano? Parang kalak mo kagami nito. Harap. Panadero, baka naman. Harap. Alam nyo, hindi ko alam kung mga ROI ko itong mga pinagbibili ko. Yung nasa gilid guys, ito sobrang halaya na. Itong nasa pinakagilid, ubeng-ube, ayun yung pinakahalaya. Parang in-spread out siya doon. So going back, hindi ko alam kung mga ROI ko to guys, kasi may mga, alam mo yun, content talaga ako na ginagastasan ko. Pero hindi nag-ROI kasi nga ang baba ng bigayan ngayon ni Meta. Yung mga 1 million views sa akin, sobrang baba. Parang nasa around $20, $30, ganun. Most of the time, pag nagko-content ako, hindi siya ROI. Pero alam mo yun, hindi, yung satisfaction ko, yung fulfillment sa puso ko, is kakaiba, knowing na ako mismo yung gumastos nung pang-content ko na yun. Hindi siya katulad nung nag-start pa lang ako na sponsored yung mga video, ganun, kahit na wala akong nilabas, pero hindi ako ganun ka-happy or satisfied. Ngayon kasi parang iba yung fulfillment sa'yo. Parang small wins siya na finally kaya mo nang i-fund yung sarili mo sa mga ganitong bagay. Sa mga ganitong content. Before kasi talaga, nung nag-start ako, hindi ako consistent. As in, every time lang na may magpapadala sa akin, may mag-i-sponsored sa akin, tsaka lang ako magkakaroon ng content or vlog. Pero alam mo yun ngayon, kahit na marami ng invites ngayon, kasi kahit pa paano nakabuo na ako ng stable audiences ko, iba pa rin yung from time to time, naghahanap ako ng may co-content ko. So, na galing talaga sa mismong kita ko sa vlogging. So, ayun. Para sa akin, pareha sila masarap. This one is matamis, but this one is not. So, siguro iba sila ng mga target market. Siguro yung Gen Z, that's Purple Yam, kung talagang sweet tooth sila. Pero meron kasi mga kakalalang Gen Z na ayaw talaga nila na matatamis. So, Panadero. Sarap. Nung bago pa lang akong content creator, siya kasi yung madalas kong pinapanood. Kasi alam mo yun, ang ganda ng pagkaka-explain niya, technical. So, siya talaga yung nilulook up ko as content creator. So, ngayon, pag meron ako nakikita sa kanya na kahit pa paano, afford ko naman na ngayon, is tinatry ko din. And worth it naman talaga. Hindi sayang yung pera kung bibili ka. So, ayun. Para sa akin, totoo ngang number 1 ang Panadero when it comes to ube cake. Tara, kain tayo!